Noong dekada 60, ang Eastside High School ay isa sa pinakamatagumpay na paaralan sa Paterson, New Jersey. Guro rito si Joe na hinahangaan ng kanyang klase dahil nagtuturo siya ng mahahalagang bagay ng may kabaitan at mga paligsahan. Isang umaga, naantala siya ni Frank na nagsabing may pulong ang executive board ng Union nang wala siya. Galit na pumasok si Joe at sinigawan ang lahat dahil sa hindi pagsuporta sa kanyang mga reforma at palaging pagsuko sa lokal na pamahalaan. Sawa na sa kanyang ugali, inilipat siya ng board sa ibang paaralan. Pagkalipas ng 20 taon, ang Eastside High ay lumala at naging pugad na ng karahasan. Nawalan na ng kinang ang gusali mismo at walang kagandahang asal ang mga estudyante. Laganap sa bawat bulwagan ang bullying at karahasan. Hindi sila nakikinig at sinasaktan pa ang mga gurong nakikialam. Laganap din ang mga ilegal na droga at armas. Marami ang bumabagsak sa basic skills test kaya nanganganib si Mayor Botman. Ayaw niyang mapasailalim ang paaralan sa estado dahil magiging dahilan ito ng pagkatalo niya sa eleksyon. Si Frank, na ngayon ay superintendent, at si Mr. Rosenberg ng school board, ay nagkasundo sa konklusyon, dapat nilang ibalik si Joe. Ayaw ni Botman sa ideya, pero pumayag dahil wala ng option. Pinuntahan ni na Frank at Rosenberg si Joe, inalok maging principal sa Eastside, pero tumanggi siya dahil pansarili lang ang alkalde at hindi para sa bata. Gayunpaman, napaisip si Joe kay Frank nang sabihing wala siyang nabago sa kanyang Crazy Joe routine at hindi ito dapat dalhin sa kamatayan. Kinabukasan, dumating si Joe sa Eastside bilang bagong punong guro. Nagpulong siya kasama ang ibang mga guro at agad na ginamit ang kaniyang autokrasya. Sinasabing siya lang ang nagsasalita sa kaniyang mga pulong. Matapos makuha ang listahan ng mga estudyanteng sangkot sa krimen, pinaglinis niya ang kustodyan sa mga pader ng paaralan kasama ang mga nasa detensyon. Inalis si G. Darnell bilang assistant coach ng football. Magkakaroon na ng mga gwardiya sa mga pasilyo laban sa karahasan. Dapat maghanda ang lahat para sa test dahil kailangan ng 75% marka mula sa dating wala pang 40%. Pagkatapos nagpatawag si Joe ng assembly at ipinatawag at pinatayo sa entablado ang lahat ng mga nasa listahan ng manggugulo. Pagdating ni Joe, nakasalubong niya si Kanisha na siyang dating punong guro ng kanilang paaralang elementarya. Umakyat si Joe at nagpatahimik, ngunit walang nakinig. Tinawanan lang siya ng mga nanggugulo nang yayain silang kumanta. Dahil ayaw magbago, pinaalis ni Joe ang mga nanggugulo at pinangako ang wala nang mang-aabala sa iba. Pinababa ng security ang lahat sa entablado at kumalma ang lahat nang sabihin ni Joe na baka sila ang susunod kung di mag-aaral ng mabuti. Sa hapon, may pulong si Joe kasama ang lahat ng mga magulang. Galit si Leona, ina ng isang pinatalsik na bata, sa nangyari, at maraming magulang ang panig sa kanya. Nagtalumpati si Joe tungkol sa mga masamang mansanas sa basket. Aniya, pinatalsik niya ang 300 bat. Alam ni Joe na sinungaling siya, dala niya ito sa bubong. Tinawag niyang duwag si Sams dahil itinago nito sa kanyang mga magulang ang pagkaka-kick-out at pinalaan siyang nakamamatay ang droga. Kung nais niyang mamatay ng ganoon, tumalon na lang siya. Tumanggi si Sams at nangakong mas magbabago, kaya binigyan siya ni Joe ng huling pagkakataon bago siya tuluyang itaboy. Sa oras ng tanghalian, nag-iikot si Joe sa bawat mesa para magpayo sa mga estudyante. Natuwa siyang makitang nakasuot si Ray bilang isang mabuting halimbawa, hindi gaya ni na Sams na malaswa ang pananamit. Nang makitang ginugulo nila ang isang batang babae, pinatayo sila ni Joe, pinahiya ang kanilang suot, at pinakanta ang kanta ng paaralan sa harap ng lahat. Ipinaalala niya na bawal gumalaw habang kumakanta ang paaralan, kaya nang yumuko si Darnell para mamulot, pinapunta siya ni Joe sa opisina. Di alam ng mga lalaki ang liriko, kaya binigyan sila ni Joe ng detensyon at sinabing mula ngayon, dapat handa silang kantahin ang school song pag inutusan, kundi ay may parusa. Pinuntahan ni Joe ang guro ng musikang si Elliot upang ipaalam ang bagong patakaran. Tinanggap ito ni Elliot, pero ituturo lang niya ang awit matapos ang ensayo para sa koro sa New York. Nagpa-practice ng Mozart ang mga bata, at nais ni Elliot na igalang ang kanilang gawa. Tinawag niya si Joe, sinabing ayaw niya ng ibang matatandang lumalaban sa kanya. Tinanggal siya ni Joe sa trabaho at kinansela ang konsyerto upang mag-focus ang mga bata sa pagsusulit. Mula ngayon, ang pianistang si Jiang Powers ang hahawak sa klase. Pagkatapos, habang kasama si Darnell, muling tinawag si Joe. Pakiramdam ni Darnell ay minamaliit siya at pinaalalahanan ng punong guro na mga estudyante rin sila. Nasuspinde si Darnell. Sinubukan ni Joe na ipagtanggol si Joe, at ipinaliwanag na higit pa sa coach si Darnell at walang nakakaintindi kay Joe, pero sagot ni Joe, iyon talaga ang gusto niya. Sa araw ng pagsusulit, sinagutan ito ng mga estudyante ng mahusay habang mahigpit silang binabantayan ng mga guro. Ayaw maghintay ni Joe sa resulta, kaya pinapunta niya si Joanne sa school board upang kunin ang sulat. Isang umaga, ang presentasyon ng isang estudyante para sa lokal na pamamahayag ay naantala ng pag-atake sa cafeteria.
Bumalik ang batang pinatalsik at binugbog si Ray. May kutsilyo siya. Naabutan agad siya ni Joe. Nagtaka kung paano ito nakapasok. Sinabi sa kanya ng security na may nagpapasok sa kanya mula sa loob. Sa sandaling iyon nagpasya si Joe na ikakandado at ikakadena ang mga pinto ng paaralan. Maya-maya, nakita niya si Kanisha na nalulungkot. Matalino siya, pero mababa ang kanyang mga marka simula nang mawalan siya ng tirahan dahil itinakwil siya ng kanyang ina. Dahil gustong tumulong, sinama ni Joe si John para makita ang ina ni Kanisha. Bilang ina ni Kanisha, iniwan niya ang normal na buhay para magtrabaho. Sinusubukan niyang maglinis, ngunit inilalagay siya nito sa masamang mental na kalagayan. Minabuti niyang ipadala si Kanisha sa mga serbisyo para sa mga bata, pero mahal pa rin niya ito. Nangako si Joe na tutulungan siyang makahanap ng trabaho at tirahan, basta't isasama niya muli si Kanisha at tutulungan sa kanyang pag-aaral. Nabalita sa pahayagan ang mga pintong nakakadena, kaya nagreklamo si Leona sa school board. Pinagalitan ni Frank si Joe sa kanyang pag-uugali, at binalalang nag-oorganisa si Leona para paalisin siya kasama ang hepe ng bombero. Iniisip niyang inilalayo ni Joe ang lahat gaya ng ginawa sa asawa, kaya susulat siya ng paumanhin. Kay Elliot at Darnell, kung nais ni Joe na igalang bilang autoridad, dapat din siyang magsimula sa paggalang sa autoridad. Nakabalik si Darnell, ngunit tuloy ang mga problema. Dumating ang bombero sa paaralan kasama ang press, kaya pinaalis siya ni Joe habang pinagbabantaan gamit ang pamalo. Sinubukan ni Joan na ipahayag ang kanyang alalahanin, ngunit hindi pa rin siya pinapansin. Labis na nadismaya si Joe nang makitang nagpaalam si Ray dahil hindi na siya maaaring manatili sa paaralang ito. Nadatnan ni Joe sina Sams at ang kanyang mga kaibigan na tumatawa sa banyo. Pinakanta sila ng awiting pampaaralan at nagulat siya sa magandang pagtugtog na parang koro ng simbahan. Inamin nila na si Powers ang nagturo sa kanila, kaya pinuntahan siya ni Joe para batiin at hiniling na ituro sa lahat ang bersyong ito ng kanta. Lumabas ang resulta ng practice test, at nadismaya si Joe na 33% ang nakuha nila. Pinatawag niya ang mga guro sa gym at sinabing ang kanilang kakulangan ang sanhi ng masamang resulta, kaya dapat silang magsikap. Gusto ni Joe na magsimula ng programang remedial reading tuwing Sabado, ngunit itinuro ng isang guro na mahirap papuntahin ang mga bata. Ang plano nila ay pupunta sa mga bahay ng bawat estudyante para hikayatin ang mga magulang na sumali, pati na ang mga hindi marunong bumasa. Nang sumunod na linggo, nagsikap ang lahat para sa pagsusulit, at si Joe ay lubos na nakikibahagi sa kanyang mga estudyante. Hindi ito sapat para kay Leona, na at ang hepe ng bombero ay direktang kinausap si Botman. Ipinagtanggol ni na Frank at Rosenberg si Joe, pero pinalayas sila ni Botman at nakipagkasundo kay Leona para sa boto. Sisibakin ni Botman si Joe, at kukuha si Leona ng suporta para sa kampanya. Sa banyo, sinabi ni Botman sa hepe na aarestuhin si Joe dahil sa mga ilegal na kadena, habang nakikinig si Rosenberg sa isa sa mga kuwadra. Binalaan ni na Rosenberg at Frank si Joe, na agad bumuo ng plano. Mag-code 10 ang mga gwardya gamit ang walkie-talkie para matanggal ang mga kadena bago dumating ang hepe. Sinubukan ni Joan na kausapin si Joe tungkol sa progreso ng programa sa pagbabasa, ngunit sinabi ni Joe na masyado siyang abala at dapat kayanin ng vice principal ang trabaho nang wala siya sa lahat ng oras. Sa pagtatapos ng araw, humingi ng tulong si Joan kay Joe para sa kanyang paglipat dahil sa inis sa katrabaho. Tinawag niya itong egomanikong mapangapi at nanlalait sa mahihina, at sinabing kalahati ng mga staff ang dismayado rin pero nananatili lang para sa mga bata. Gayunpaman, sawa na si Joan sa kawalan ng respeto at suporta nito sa mga guro, kaya gusto na niyang umalis. Bago ang asemblea, ibinigay ni Joe kay John ang kanyang mga transfer paper, saka siya nagtalumpati sa mga bata tungkol sa masamang reputasyon ng paaralan upang patunayang hindi sila mga barbaro. Nagpasalamat din siya sa mga guro, at binibigyan niya ng kredito para rito si Joan. Sumunod, inawit ni Powers ang Lean on Me at sumabay ang mga bata, nais ipakita sa gobyerno ang kanilang halaga. Nang makitang nagkakaisa ang paaralan, nagpa siyang manatili si Joan. Sa araw ng pagsusulit, kumpiyansang kinuha ito ng mga estudyante, pero may paparating na school board meeting. Di na makapaghintay si Leona, kaya pinayagan ni Botman ang bombero na kumuha ng court order. Sa paaralan, nalamang buntis si Kanisha, pero ayaw maniwala ng nobyo kahit isumpa niyang ito lang ang tanging lalaki niya. Nagalok si Joe ng suporta at mangangako ng ibang paraan, pero naputol ang usapan nila. Inanunsyo ng gwardya ang pagdating ng fire chief kasama si Liana at mga reporter. Tinawag ni Joe ang Code 10 at tinangkang tanggalin ang kadena, ngunit handa ang hepe kaya naaresto si Joe sa fire code violation. Si Joan na ang namahala. Nang gabing iyon, nagpulong ang school board. Sinubukan ni Frank na ipagtanggol si Joe, ngunit kiit ni Liana na 33% lang ang nakuha ng paaralan sa practice test, kaya bagsak si Joe sa trabaho. Biglang naantala ang pulong nang dumating ang bawat estudyante at hiniling na palayain si Joe. Alam ni Botman na magmumukhang masama kung tatanggalin si Joe dahil sa suporta nito, kaya nakiusap siya kay Joe na paalisin ang mga estudyante. Nang tumanggi si Joe, nagbabala si Botman na handa ang mga pulis sa labas at maaaring maging marahas ang mga pangyayari. Pumayag si Joe na kausapin sila ngunit para sa kanilang kaligtasan, hindi dahil mali ang kanilang ginagawa. Paglabas, kinausap ni Liana ang mga bata, pero naiinsulto siya at naaalala ang lahat ng ginawa ni Joe sa paaralan. Naantig siyang tawaging ama,
pero nag-aalala sa pulis, kaya si Joe ang pumalit at pinaalalahanan silang igalang ang batas. Pinutol siya ni Joe ang dala ang balitang nakapasa ang paaralan. Habang nagdiriwang ang lahat, sinabi ni Joe kay Botman na siya at ang estado ay pwedeng magpunta sa impyerno. Napanatili ni Joe ang trabaho at tinapos ng estudyante ang gabi sa pagkanta ng awit ng paaralan. Kapag oras na para sa pagtatapos ng mag-aaral sa kolehiyo, binibigay ni Joe ang diploma na may mapagmalasakit na salitang iniayon para sa bawat isa.